Isang malutong na kalansing ng nabasag na kopita ang pumunit sa marangyang bulungan ng mga panauhin. Sinundan niyon ng isang malamig na katahimikan at isang matinis na sigaw. Ano ba? Tingnan mo ang ginawa mo. Naramdaman ni Adrian del Castillo ang biglaang paghigpit ng pagkakatali ng kanyang kurbata. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa Grand Ballroom ng hotel ay tila naglaho at tanging ang galit na boses ng kanyang asawang si Isabela ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Automatiko siyang lumingon. Ang kanyang unang reaksyon ay inis. Isang simpleng aberya na sisira sa perpektong gabing ito. Ngunit nang makita niya ang eksena, hindi inis ang kanyang naramdaman, kundi yelo. Isang blok ng yelo na dahan-dahang gumapang mula sa kanyang sikmura paakyat sa kanyang lalamunan. Nakatayo sa harap ni Isabela na nanlalaki ang mga mata sa galit habang tinitingnan ang malaking mantsa ng pulang alak sa kanyang puting-puting gown ay isang babaeng naka-uniforme ng waiter. Nanginginig ang kamay nito na may hawak na silver tray. Nabitawan nito ang isang baso. Yumuko ang babae, nanginginig, na nagsimulang pulutin ang mga bubog ng kristal. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Ang boses na yon, parang kidlat na gumuhit sa kalangitan ng kanyang alaala. Pamilyar. Masyadong pamilyar. Pasensya? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng damit na to? Baka 1 taon mong sahod, hindi pa sapat na pambayad dito. Sigaw ni Isabela, at sa bawat salita nito ay tila isang punyal na itinarak sa dibdib ni Adrian. Hindi dahil sa awa siya sa babae, kundi dahil kilala niya ito. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang mukha, at sa ilalim ng maningning na ilaw ng aranya, nagtama ang kanilang mga mata, si Elisa. Ang mundo ni Adrian ay huminto sa pag-ikot. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng tinalikuran niya para sa yaman at kapangyarihang hawak niya ngayon. Narito siya, nakaluhod sa sahig. Pinupulot ang mga basag na piraso ng kristal sa paanan ng kanyang asawa. Eliza, halos pabulong na salita. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ngunit may isang maliit na kamay na biglang kumapit sa laylayan ng uniforme ni Eliza. Isang batang babae, marahil mga 4 o 5 taong gulang, ang lumabas mula sa likuran ng isang malaking haligi. Takot ang mababakas sa mga mata nito. Mommy! At doon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Adrian sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang mga matang iyon, ang hugis ng mukha, ang paraan ng pagkurba ng mga labi nito dahil sa takot. Isang saludo sa sarili niyang mga mata na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Anak niya, mayroon siyang isang anak na babae kay Elisa. Ano pang tinitingnan mo dyan? Alis! Itinulak ng isang security guard si Eliza na mabilis namang niyakap ang kanyang anak. Napayuko si Elisa, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng bata at mabilis na naglakad palayo. Papalabas ng ballroom, tila isang multo na naglaho sa gitna ng karangyaan. Naiwan si Adrian na nakatayo. Hindi makagalaw. Hindi niya narinig ang paglapit ni Isabela. Adrian, are you okay? Tinawag ko na ang manager. That clumsy waitress should be fired. Ang mahal pa naman ng gown ko. Pero hindi na niya naririnig ang sinasabi nito. Ang tanging nakikita niya ay ang papalayong anino ng isang babaeng minsan niyang sinira. At ang isang batang babae na hindi niya alam na nabubuhay sa mundo. Ang kasalanang pilit niyang ibinabaon ay hindi lang nagpakita. Nagkatawang tao ito sa anyo ng isang anghel na may mga mata niya. Ilang minuto siyang nagpaalam sa asawa, sinabing kailangan lang niyang magpahangin. Pero ang totoo, sinundan niya sila. Nakikita niya sila sa lobby. Si Eliza, pinupunasan ang mga luha sa mata ng kanyang anak habang may sinasabing pampalubag loob. Sinubukan niyang lumapit. Ngunit bago pa siya makahakbang, nagsalita si Eliza sa guard na malapit sa pinto. Sir,
Pwede po bang makitawag? Naiwan ko po kasi ang cellphone ko. Bawal dito, miss. Sa labas ka na lang humanap ng public phone. Walang ganang sagot ng guard. Nakita ni Adrian ang pagbagsak ng mga balikat ni Elisa. Ang pagkadismaya, ang kawalan ng pag-asa, humakbang siya pasulong pa. Eliza! Lumingon ito. Ang gulat sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig na pader. Isang pader na mas matibay pa sa alinmang pader ng gusaling ito. Hinigpitan nito ang yakap sa anak. Sir? Malamig, formal, tila sila dalawang estranghero. Ako na. Ako na ang magbabayad sa damit, sabi ni Adrian. Ang mga salita ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. At sa baso, sorry sa... Pinutol siya ni Elisa. Isang maliit, mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na po kailangan, sir. Kasama po sa trabaho. Ang salitang sir ay parang sampal. Pero, pasensya na po ulit sa abala. Aalis na po kami. Hinila niya ang anak at nagsimulang maglakad patungo sa malaking pintuan na gawa sa salamin. Naiwan si Adrian na nakatayo roon. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamakapangyarihang tao sa silid na yon. Ngunit siya rin ang pinakawalang silbi. Bumalik siya sa ballroom, ngunit hindi na maalis sa isip niya ang nakita. Tumayo siya sa tabi ng isang malaking bintanang salamin. Tanaw ang kalsada sa ibaba. At doon, sa ilalim ng unti-unting pagpatak ng ambon, nakita niya sila. Si Elisa, karga-karga ang anak, na marahil ay nakatulog na sa pagod. Naglalakad sila sa gilid ng kalsada, walang payong, papalayo sa maningning na gusali kung saan siya nakatayo. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kanila ay parang latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang isang kamay na pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Isabela ang pumuno sa kanyang ilong, ngunit ngayon ay tila nakakasulasok. Sino yon, Adrian? Ang boses ni Isabela ay malambing, ngunit may bahid ng lason na hindi maitatago. Pamilyar ang mukha niya. Ang amoy ng mamasamasang pader at ang mahinang tunog ng tumutulong gripo sa lababo ang gumising kay Elisa sa katotohanan. Ito ang kanyang mundo. Isang maliit na kwarto sa dulo ng isang maingay na eskinita. Malayong malayo sa kislap ng mga aranya at sa amoy ng mamahaling alak na naiwan sa kanyang alaala. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot na bumabalot sa natutulog niyang anak, si Maya. Ang kanyang nag-iisang yaman. Narinig niya ang bahagyang pag-ubo nito. Hinaplos niya ang noo ng bata. Sinisigurong hindi ito nilalagnat. Sa bawat paghinga ni Maya naroon ang lakas ni Elisa. Ngunit ngayong gabi, pakiramdam niya ay ninakawan siya ng lakas. Ang makita si Adrian. Pagkatapos ng 6 na taon, ang sakit ay bumalik, sariwa, na para bang kahapon lang nangyari. Nagsimulang pumatak ang ulan. Sa yero nilang bubong, isang tunog na nagbalik sa kanya sa isa pang maulang gabi. Flashback. Nakatayo siya sa ilalim ng isang waiting shed, nanginginig sa lamig at sa mga salitang binitiwan nito. Hindi na kita mahal, Elisa. Ang mga salita ni Adrian ay mas malamig pa sa buhos ng ulan. May iba na ako. Si Isabela. Anak siya ng boss ko. Ito ang para sa kinabukasan ko. Hindi siya makapaniwala. Pero, paano tayo? Paano ang mga pangarap natin? Kalimutan mo na yon, sabi ni Adrian ni hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kalimutan mo na ako. At tinalikuran siya nito, sumakay sa isang mamahaling kotse na huminto sa harap nila. Iniwan siyang basang-basa sa ulan, durog na durog ang puso. Hindi pa niya alam noon na sa sinapupunan niya may isang maliit na buhay na magiging saksi sa lahat ng kanyang luha. End of flashback. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Nag-aalangan siyang binuksan yon. Isang lalaking naka-suit and tie, mukhang formal at may dalang itim na portfolyo, ang nasa labas. Miss Elisa Santos?
Tanong ng lalaki. Ako nga po. Sino po sila? Ako si Attorney Salcedo. Pinadala ako ni Mr. Adrian Del Castillo. Napasinghap si Elisa. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ano na naman ito? Pinapasok niya ang lalaki na tila nandiri sa kaliitan ng kanilang tirahan. Umupo ito sa nag-iisang siliyang plastik, malayo sa natutulog na si Maya. Diretsuhin na kita, Miss Santos, panimula ni Salcedo habang binubuksan ang portfolio. Ang nangyari kagabi ay isang insidenteng hindi na sana dapat maulit pa. Alam mo na, para sa kapakanan ng lahat. Napakuyom ang mga kamao ni Elisa. Inilabas ng abogado ang isang sobre at isang checkbook. Bilang kabayaran sa danyos perwisyo na naidulot sa iyo at sa gown na nasira, nag-aalok si Mr. Del Castillo ng isang maliit na tulong. Isinulat niya ang isang halaga sa tseke. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. 500,000 piso. Halos matawa si Elisa sa insulto. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang kasunduang ito. Patuloy ni Salcedo. Inilalabas ang isang dokumento. Isang kasunduan na hindi mo na muling lalapitan o guguluhin pa si Mr. Del Castillo at ang kanyang pamilya. Manatili ka na lang sa iyong mundo at mananatili sila sa kanila. Iyon na yon, ang mga salitang tumapos sa lahat. Manatili ka sa iyong mundo. Parang basura na itinatapon. Tinitigan ni Elisa ang tseke. Ang halagang yon ay kayang bumili ng mas maayos na tirahan para kay Maya. Kayang tustusan ang mga gamot nito. Kayang magbigay ng kahit kaunting ginhawa. Pero sa anong kapalit? Ang kanyang dignidad? Hindi. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Nakita niya ang pagngiti ng abogado, isang ngiting mapanghusga. Inakala nitong nakuha na siya sa pera. Ngunit sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ang tseke. Sa gitna. Muli. At muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Salcedo. Pakisabi sa boss mo. Mariin at dahan-dahang sabi ni Elisa, ang bawat salita ay may bigat. Hindi ko kailangan ng limos niya. At lalong hindi mabibili ng pera ninyo ang katahimikan ko. Itinapon niya ang mga piraso ng papel sa mesa. Makaaalis ka na. Napatayo ang abogado, hindi makapaniwala. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at walang imik na lumabas ng pinto, padabog itong isinara. Nangihinang napasandal si Eliza sa pader. Nanginginig ang buo niyang katawan. Mami? Nagising si Maya sa ingay. Kinusot-kusot nito ang mga mata. Agad na pinunasan ni Elisa ang luhang hindi niya namalayang pumatak. Ngumiti siya. Isang matamis na ngiti para lamang sa kanyang anak. Okay lang anak, may bisita lang si Mami. Gusto mo ba ng Jolly Spaghetti mamaya? Tumango si Maya at ang mga mata nito ay nagningning. Sa sandaling iyon, alam ni Eliza na tama ang kanyang ginawa. Ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak ay mas mahalaga pa sa anumang halaga ng pera. Ngunit habang niyayakap niya si Maya, biglang tumunog ang kanyang mumurahing cellphone, isang numero na pamilyar sa kanya. Ang manager ng restaurant, sinagot niya ito. Hello, sir? Elisa? Pasensya na, sabi ng boses sa kabilang linya, halatang nag-aalangan. Pero, huwag ka na munang pumasok simula bukas. Actually, kahit kailan. Ano po? Pero bakit? May nagawa po ba akong mali? Wala naman. Basta, utos lang galing sa taas. Pasensya na talaga. At ibinaba nito ang tawag. Napahigpit ang hawak ni Eliza sa cellphone. Alam niya, hindi ito utos mula sa taas. Ito ay utos mula sa isang taong nasa tuktok ng karangyaan. Hindi si Adrian. Alam niyang hindi gagawa ng ganito si Adrian, kundi ang reyna niya. Hindi mapakali si Adrian. Mag-uumaga na ay dilat pa rin ang kanyang mga mata, nakatitig sa mamahaling kisame ng kanilang mansyon. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Isabela. Ang payapang paghinga nito ay kabaligtaran ng unos na namumuo sa kanyang dibdib.
Hindi niya kayang alisin sa isip niya ang imahe ni Eliza at ng bata, naglalakad sa ilalim ng ulan. Ang kasalanan ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Richard, may ipapagawa ako sa'yo," pabulong niyang sabi habang maingat na bumabangon sa kama. "Puntahan mo ang HR ng hotel kung saan ginanap ang party kagabi. Kunin mo ang contact details ng lahat ng agency-hired waiters. Hanapin mo ang isang babaeng nagngangalang Elisa Santos. Kailangan ko ang address niya. At bilisan mo. Buong araw sa opisina, wala siya sa sarili. Bawat meeting, bawat dokumentong pinipirmahan niya, ang anino lang ni Eliza ang nasa kanyang isip." Bandang hapon, tumawag si Richard. "Sir, nakuha ko na po. Pero may problema." "Anong problema?" Mabilis na tanong ni Adrian. Tinanggal na po siya sa trabaho kaninang umaga lang. "Sir, tumawag po ako sa restaurant. Order from the top," daw po ang dahilan. Naramdaman ni Adrian ang pag-akyat ng init sa kanyang batok. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Iisang tao lang ang nasa isip niya. Umuwi siya ng maaga. Naabutan niya si Isabela sa kanilang walk-in closet. Namimili ng damit para sa isang dinner party. Nakangiti itong sumalubong sa kanya. "You're home early, my love." "May kinalaman ka ba sa pagkatanggal sa trabaho ni Elisa?" Diretsong tanong ni Adrian. Nawala ang lahat ng pag-iingat sa kanyang boses. Ang nangiti sa mga labi ni Isabela ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ito ng isang ekspresyon ng pagkagulat at sakit. "Ano? Paano mo na itatanong sa akin yan, Adrian? Ako ang napahiya kagabi. Ako ang nasiraan ng gown. Tapos ako pa ang pagbibintangan mo? Sagutin mo ako, Isabela. Oo o hindi." Nagunahan sa pagpatak ang mga luha sa mata ni Isabela. Isang perpektong pag-arte. "Hindi. Siyempre hindi. Bakit ko naman gagawin yon? Para ano? Para paghigantihan ang isang hamak na waiter?" Natahimik si Adrian. Nag-uumpisa na siyang magduda sa sarili. Baka nga nagkamali lang siya ng hinala. Lumapit si Isabela. Hinaplos ang kanyang pisngi. "Ang problema, Adrian, hindi ang trabaho ng babaeng yon. Ang problema ay ikaw pa rin. Bakit apektado ka pa rin sa kanya? May nararamdaman ka pa ba para sa kanya?" Ang tanong ay parang isang bitag. Ano man ang isagot niya, talo siya. "Wala na," mariin niyang sagot. Kahit sa loob-loob niya ay hindi siya sigurado. "Kung wala na, bakit mo siya hinahanap? Bakit mas inaalala mo pa siya kaysa sa nararamdaman ko?" Patuloy ni Isabela, ang bawat salita ay isang akusasyon na tumatagos sa puso ni Adrian, pinipiga ang natitira pa niyang konsensya. Wala nang nagawa si Adrian kundi ang yakapin ng asawa. "Sorry," sabi niya. "Sorry, stress lang siguro ako." Ngunit habang yakap niya si Isabela, alam niyang hindi iyon ang totoo. Ang duda ay nakatanim na. Kinagabihan, habang nasa banyo si Isabela, pasimple niyang tinawagan ang kanyang hepe ng seguridad. "Tony, kailangan ko ng pabor," sabi niya. "Hanapin mo ang address ng isang Elisa Santos at alamin mo kung sino ang may-ari ng apartment building na tinitirhan niya, discreetly, as soon as possible." Ilang oras ang lumipas, halos hating gabi na, nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Tony. Naglalaman ito ng isang address at isang pangalan ng korporasyon. Montenegro Holdings, ang kumpanya ng pamilya ni Isabela. Nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Hindi lang siya tinanggal sa trabaho. Binili ni Isabela ang buong gusali. Binili niya ito para lang mapalaya sila. Ang kalupitan ng ginawa nito ay hindi niya kayang isipin. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at walang paalam na lumabas ng mansyon. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang mahanap si Elisa. Kailangan niyang tiyakin na ligtas ito at ang bata. Pinaharurot niya ang sasakyan sa madilim na kalye.
patungo sa address na ibinigay ni Tony. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nagdarasal siya na sana ay naroon pa sila, na sana ay hindi pa huli ang lahat. Pagdating niya sa eskinita, sinalubong siya ng isang nakakabinging tanawin. Ang mga gamit ni Elisa, isang lumang papag, ilang kahon ng damit, mga laruan ng bata, ay nakakalat sa gilid ng kalsada, basang-basa na sa ambon. Wala si Elisa, wala ang anak niya. Paulit-ulit niyang sinubukang tawagan ang numerong nakuha ni Richard, ngunit hindi ito makontak. Nagtanong-tanong siya sa mga taong naroon. "Kaninang hapon pa po yan pinalayas, sir," sabi ng isang matandang babae. Kawawa nga po. Umiiyak yung bata. Mukhang masama ang pakiramdam. Ang mga salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Nasaan sila ngayon? Saan sila nagpunta sa gitna ng gabi? Sumakay siya ulit sa kotse, paikot-ikot sa mga kalapit na lugar, umaasang makikita niya sila. Ang pag-aalala ay unti-unti nang nagiging purong takot. Habang nagmamaneho siya ng walang direksyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot iyon. "Hello?" Isang mahinang boses ang narinig niya sa kabilang linya. Basag, halos pabulong. "Adrian? Si Eliza." "Elisa, nasaan ka? Okay ka lang ba?" Humihikbi ito. "Si Maya." "Adrian, tulungan mo ako. Si Maya. Nasa ospital ang anak ko." Ang bawat tunog sa emergency room ay parang martilyong pumupukpok sa sentido ni Elisa. Ang mahinang pag-iyak ng ibang pasyente, ang mabilis na yabag ng mga nurse, ang malamig at paulit-ulit na anunsyo sa PA system. Pero ang tanging tunog na umuukit sa kanyang kaluluwa ay ang hirap na paghinga ng sarili niyang anak. "Mommy?" Pabulong na tawag ni Maya. Ang maliliit na kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit. "Nandito lang si Mommy, anak. Huwag kang bibitaw." Paulit-ulit niyang bulong habang pinipigilan ang sariling mga luha. Isang nurse ang humarang sa kanya sa counter. "Ma'am, kailangan po nating i-admit ang bata. Kailangan niyo pong mag-down ng initial deposit sa cashier." Pakiramdam ni Eliza ay gumuho ang sahig na kinatatayuan niya. Deposit? Saan siya kukuha ng pera? Ang lahat ng naipon niya ay naibayad lang sa upa ng kwartong ngayon ay ipinagkakait na sa kanila. "Miss, pakiusap." "Wala po akong dalang ganoong kalaking halaga ngayon." Pagmamakaawa niya. "Pero babayaran ko po. Pangako." "Sorry po, ma'am. Hospital policy po." Walang emosyong sagot ng nurse. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagkabagabag. "Magkano?" Lumingon si Elisa. Nakatayo roon si Adrian. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at sa mga mata nito ay mababakas ang pag-aalalang hindi niya pa nakikita dati. Bago pa man makasagot si Eliza, hinarap na ni Adrian ang nurse. "Ako na ang bahala sa lahat ng bayarin. I-admit niyo na siya. Sa private room, gawin niyo ang lahat." Inilabas ni Adrian ang isang itim na credit card at iniabot ito. Walang tanong-tanong na kinuha yon ng nurse at agad na kumilos. Naiwan silang dalawa ni Adrian sa gitna ng pasilyo. Nais ni Eliza na tumanggi. Nais niyang isigaw na kaya niya itong mag-isa. Ngunit nang tiningnan niya ang kanyang anak na nahihirapan, nilunok niya ang lahat ng kanyang pride. Isang bahagi niya ay nagpapasalamat, ngunit isang mas malaking bahagi ang nasasaktan dahil kailangan niyang tanggapin ang tulong mula sa lalaking sumira sa kanya. Pagkatapos mailipat si Maya sa isang tahimik na silid at makabitan ng kung ano-anong aparato, kinausap sila ng doktor. "Mr. and Mrs. Del Castillo." Hindi na itinama ni Elisa ang doktor. Wala na siyang lakas para doon. "Stable na po ang anak ninyo," sabi ng doktor na may seryosong mukha. "Pero kailangan nating pag-usapan ang kondisyon niya. Base sa mga unang pagsusuri at sa history na ibinigay ni Mrs., malinaw na ang anak ninyo ay may mild congenital heart defect."
Ang mga salita ay tila isang bombang sumabog sa pagitan nilang dalawa. Tumingin si Adrian kay Eliza. Ang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Pagkatapos ay binalik niya ang tingin sa doktor. Ano? Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may butas po ang puso niya mula pa nung ipinanganak siya. Sa ngayon, manageable pa sa gamot. Ngunit habang lumalaki siya, kakailanganin niya ng operasyon para maisara yon, kaya hindi siya pwedeng mapagod, ma-stress o magkasakit ng malubha. Parang sinuntok sa sikmura si Adrian. Bawat salita ng doktor ay parang karayom na tumutusok sa kanyang budhi. 6 na taon. 6 na taon siyang nabuhay sa karangyaan, habang ang sarili niyang anak ay nabubuhay ng may ganitong pasanik. Nang maiwan silang dalawa sa silid, tanging ang mahinang tunog ng heart monitor ni Maya ang maririnig. Bakit? Basag ni Adrian sa katahimikan. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Eliza? Tumingin si Eliza sa bintana. Ayaw salubungin ang kanyang mga mata. Para ano, Adrian? Para kaawaan mo kami? Para bigyan mo kami ng pera? At pagkatapos ay itataboy mo ulit kapag nagsawa ka na? Hindi yun ganon. Hindi ba? Humarap na si Eliza. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ba't yun ang ginawa mo? At hindi ba't yun ang ginagawa ng asawa mo ngayon? Tinanggal niya ako sa trabaho. Pinalayas niya kami sa tinitirhan namin. Halos mamatay na ang anak ko dahil sa stress. Tapos tatanungin mo ako kung bakit hindi ko sinabi sa'yo. Walang maisagot si Adrian. Bawat akusasyon ni Eliza ay totoo. Lumapit siya sa kama. Hinaplos ang buhok ni Maya. Patawarin mo ako, pabulong niyang sabi. Patawarin mo ako, Eliza. Hindi sumagot si Eliza. Anak ko rin siya. Dugtong ni Adrian, ang boses ay puno ng determinasyon. Karapatan kong malaman at karapatan kong tumulong. Simula ngayon, hindi ko na kayo pababayaan. Pangako yan. Kinabukasan, habang natutulog si Maya, iniabot ni Adrian ang isang susi kay Eliza. Isang maliit na apartment, malinis at ligtas, malapit sa ospital. Para hindi na kayo mahirapan, ako na ang bahala sa lahat. Tinitigan ni Eliza ang susi. Ang huling piraso ng kanyang pride ay nagpupumiglas. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ng doktor, ang pangangailangan ng kanyang anak, dahan-dahan niyang isinara ang kanyang palad at kinuha ang susi. Isang tahimik na pagsuko, isang pagpapakumbaba para sa kanyang anak. Nang hapon ding iyon, habang inaayos niya ang kanilang iilang gamit sa bago at malinis na apartment, isang kahon ang nahulog mula sa ilalim ng mga damit. Ang luma niyang memory box. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ng lahat ay isang kupas na litrato. Silang dalawa ni Adrian, nung mga simple pa ang lahat. Nakangiti, masaya, walang bakas ng yaman o sakit. Sa ilalim ng litrato ay isang nakatuping papel. Isang sulat. Ang sulat kamay ni Adrian. Isang sulat na hindi kailanman ibinigay sa kanya. Binuksan niya ito at binasa ang mga unang salita. Eliza, patawarin mo ako. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ka mawawala dito. At may isang maliit na arrow na nakaturo sa kanyang dibdib sa litrato. Napatakip si Eliza sa kanyang bibig. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Isang bagong mundo ang bumungad kay Adrian. Ang mundong ito ay hindi amoy katad na upuan ng mamahaling kotse o air freshener ng executive office. Amoy baby powder at gatas. At para sa kanya, ito na ang pinakamabangong amoy sa buong mundo. Nagsimula siyang magkaroon ng 2 buhay. Sa umaga, siya si Adrian del Castillo, ang walang pusong CEO, ang asawa ni Isabela Montenegro. Nagbibigay siya ng mga utos, nakikipagpulong sa mga board member, at ngumingiti sa mga business partner. Isang maskara na perpekto niyang isinusuot araw-araw.
Ngunit pagsapit ng hapon, kapag sinabi niyang may late meeting siya, dumidiretso siya sa maliit na apartment kung saan nagpapagaling si Maya. Doon, hinuhubad niya ang maskara. Siya ay si Daddy Adrian. "Daddy, tingnan mo po, tower." Masayang sigaw ni Maya isang hapon. Itinuturo ang mga building blocks na pinagtungpatong nito. "Wow, ang galing naman ng baby ko," sabi ni Adrian habang nauupo sa sahig katabi nito. Sa una, naramdaman niya ang pagkailang. Hindi niya alam kung paano maging isang ama. Paano ba magpalit ng diaper? Paano ba ang tamang timpla ng gatas? Ngunit sa tulong at sa mga pasimpleng turo ni Eliza, unti-unti niyang natututunan. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Maya sa pamamagitan ng pagkukwento, nakita niya si Eliza na tahimik na nakamasid sa kanila mula sa may pintuan. May maliit na ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Nang makatulog na ang bata, lumabas siya sa sala. Nagtitimpla ng kape si Eliza. "Salamat, Adrian," mahinang sabi ni Eliza, hindi pa rin makatingin ng diretso. "Para saan?" "Para dito. Para kay Maya. Nakikita kong masaya siya kapag nandito ka." Umupo sila sa maliit na sofa. May isang dipang pagitan. Matagal na katahimikan. "Bakit mo itinago yung sulat?" tanong ni Eliza. Bumasag sa katahimikan. Napatingin si Adrian. Akala ko mas makabubuti kung tuluyan mo na akong makalimutan. Na masasaktan lang kita kung bibigyan pa kita ng pag-asa. Isa yon sa pinakamalaking pagkakamali ko." Tumango si Eliza. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nag-usap sila. Hindi bilang CEO at waiter. Hindi bilang dalawang taong may kasalanan sa isa't isa. Kundi bilang dalawang taong minsan nagmahalan at ngayon ay konektado dahil sa isang batang natutulog sa kabilang kwarto. Habang ang isang pamilya ay unti-unting nabubuo sa isang maliit na apartment, ang isa naman ay unti-unting nagkakalamat sa isang malaking mansyon. Hindi tanga si Isabella. Napapansin niya ang madalas na overtime ni Adrian. Ang mga ngiti nitong wala namang dahilan. Ang amoy baby powder na minsan ay naaamoy niya sa damit nito. "Magkano ang singil ng private investigator ngayon?" tanong niya sa kanyang personal assistant isang umaga, habang nagbabasa ng magazine. "Kumuha ka ng pinakamagaling. I want him followed. Bawat galaw, bawat kausap. Gusto kong malaman." Hindi nagtagal, dumating ang resulta. Isang brown envelope ang iniabot sa kanya. Binuksan niya ito. Sa loob, mga litrato, malinaw. Hindi maikakaila. Si Adrian, karga-karga si Maya, pareho silang tumatawa. Si Adrian, sinusubuan si Maya. Si Adrian at Eliza magkatabing nakaupo sa sofa, nag-uusap. Nanginig ang mga kamay ni Isabella, hindi sa galit, kundi sa isang mas malalim at mas nakakatakot na emosyon. Takot. Ang takot na mawala sa kanya ang lahat. Ang pangalan, ang yaman, ang posisyon. Si Adrian, ang pundasyon ng mundong ginagalawan niya. At ang pundasyong yon ay nagpapakita ng mga bitak. Kinagabihan, sinalubong niya si Adrian ng isang matamis na halik. "Welcome home, my love. Pagod ka ba sa trabaho?" "Medyo," sagot ni Adrian, tinatanggal ang kanyang kurbata. "Good thing I planned a relaxing evening," sabi ni Isabella. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Just us. Sa hapagkainan, habang kumakain sila ng mamahaling pagkain, nagsimula si Isabella. "Naalala mo yung charity na sinusuportahan ko? Yung para sa mga bata?" Panimula niya. "Oo naman," sagot ni Adrian, walang kamalay-malay. Ngumiti si Isabella. "Well, may bago akong proyekto. Very close to my heart. Nag-donate ako ng malaking halaga para sa mga batang may congenital heart defect." Nanigas si Adrian.
Napahinto ang hawak niyang kubyertos. In fact, patuloy ni Isabela na parang naglalaro sa kanyang pagkain. Gusto kong personal na bisitahin ang ilan sa mga benepisyaryo para makita kung saan napupunta ang pera. Alam mo na, para sa publicity. Kinuha niya ang kanyang mamahaling clutch bag sa tabi at may inilabas na isang nakatuping papel. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi mismo ng plato ni Adrian. I want to start with this case. Isang single mother. Isang batang may sakit sa puso. Nakakaawa, di ba? Dahan-dahang binuksan ni Adrian ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakasulat doon, sa eleganteng pagkakasulat, ang isang address. Ang eksaktong address ng apartment kung saan nakatira si Elisa at ang kanyang anak. Tumingin si Isabela sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Ngumiti siya. Isang ngangiting kasing talim ng patalim. Sasamahan mo ako, di ba, mahal ko? Ang pagkatok sa pinto ay parang isang hatol. Napahinto si Eliza sa pagtutupi ng damit. Masyadong maaga para kay Adrian. Sino naman kaya ito? Nang silipin niya sa maliit na butas ng pinto, nanlamig ang kanyang mga kamay. Nakatayo sa labas si Isabela del Castillo. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na mukhang mas mahal pa sa 6 na buwang upa niya. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos at ang ngiti sa mga labi nito ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Eliza, ito ay pulot na may lason. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ma'am Isabela? Hello, Eliza. Bati nito. Ang boses ay malambing. Sorry sa biglaang pagdalaw. Pwede ba akong pumasok? Walang nagawa si Elisa kundi ang tumango at bigyan ito ng daan. Sa pagpasok ni Isabela, pakiramdam ni Elisa ay lumiit ang kanilang apartment. Parang isang mamahaling hiyas na naligaw sa gitna ng putikan. Ang liit pala dito, sabi ni Isabela. Inililibot ang tingin. Hindi ito panghuhusga, kundi isang simpleng obserbasyon na mas masakit pa sa anumang insulto. I can't imagine how hard it must be for you. Sapat na po para sa aming dalawa. Matatag na sagot ni Elisa. Mami, sino po yan? Lumabas si Maya mula sa kwarto. Kinukusot ang mga mata. Napako ang tingin ni Isabela sa bata. Dahan-dahan itong lumuhod para magpantay sila ni Maya. Ang angiti nito ay lumawak, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Hello, sweetie. You must be Maya, sabi ni Isabela. Ako si Tita Isabela. Nagdala ako ng regalo para sa'yo. May kinuha si Isabela mula sa kanyang Hermes bag, isang malaking manika na nakabihis na parang prinsesa. Nagningning ang mga mata ni Maya. Salamat po, mahinang sabi ng bata. Kinuha ang manika. Pinanood ni Elisa ang eksena. Isang malamig na kaba ang gumagapang sa kanyang likuran. May mali. Maling-mali. Narinig ko ang tungkol sa kondisyon niya, sabi ni Isabela. Tumayo na at humarap kay Eliza. Kaya naman ang Charity Foundation namin ay naglunsad ng proyekto para sa mga batang katulad niya. At si Maya ang isa sa mga unang benepisyaryo namin. Isang perpektong dahilan. Isang hindi matatanggihang alibay. Nagdala rin ako ng mga bago niyang bitamina. Patuloy ni Isabela. Muling may kinuha sa kanyang bag. Isang bote ng gamot. Mukhang mamahalin ang packaging. Galing pa ito sa States. Mas epektibo raw ito. Subukan ninyo. Inilapag nito ang bote sa mesa. Ma'am, hindi na po kailangan. Nakakahiya po. Tanggi ni Elisa. Nonsense. Think of it as a gift. From one mother to another. Sabi ni Isabela. At sa huling mga salita nito ay may diin na para bang isang pagbabanta. Kinuha ni Isabela si Maya at kinandong. Such a beautiful child. Kamukhang kamukha mo. Sabi nito kay Elisa. Ngunit ang mga mata nito ay nakatitig kay Maya. Sinusuri ang bawat anggulo ng mukha ng bata. Tila hinahanap ang bakas ng kanyang asawa. Isang imaheng perpekto sa labas, ngunit sumisigaw ng kasinungalingan.
Pwede mo ba akong makuha ng isang basong tubig? Bigla akong nauhaw. Pakiusap ni Isabela. Nag-aalangan man, tumalikod si Elisa at pumasok sa maliit na kusina. Habang nagsasalin siya ng tubig, narinig niya ang mahinang kaluskos sa sala. Pagbalik niya, naabutan niyang isinasara ni Isabela ang kanyang bag. Ang bagong bote ng bitamina ay nakatayo sa tabi ng luma, halos magkapareho. Ininom ni Isabela ang tubig. Sige, kailangan ko nang umalis. May meeting pa ako. Hinalikan niya si Maya sa noo, isang halik na tila walang init. Get well soon, little one. At umalis na siya, nag-iwan ng amoy ng mamahaling pabango at isang pakiramdam ng panganib. Tinitigan ni Elisa ang dalawang bote ng gamot, ang luma at ang bago. Halos walang pinagkaiba maliban sa brand. Baka bagong batch lang, sabi niya sa sarili. Sinusubukang iwaksi ang masamang kutob. Pagsapit ng gabi, pagkatapos uminom ni Maya ng bagong bitamina, napansin ni Elisa na mas matamlay ito kaysa karaniwan. Mas maaga itong nakatulog at mukhang mas maputla. Napagod ka lang siguro sa bisita kanina, anak. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng natutulog na bata. Ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. May isang tinig sa loob niya, isang instinct ng isang ina na sumisigaw na may mali. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Adrian. Hello, sagot niya. Ang boses ni Adrian sa kabilang linya ay hindi kalmado. Puno ito ng pagmamadali at takot. Elisa, makinig kang mabuti sa akin. Huwag na huwag mong ipapainom kay Maya ang kahit anong ibinigay ni Isabela. Narinig mo ba ako? Nanigas si Eliza. Ang puso niya ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Bakit? Anong? Basta't itapon mo na. Yan ngayon din. Vialis na yan. Elisa, itapon mo. Sigaw ni Adrian sa telepono. Ang boses ay nanginginig. May nalaman ako. Isang bagay na karumal-dumal tungkol kay Isabela at sa ama niya. Ang takot sa boses ni Adrian ay parang kuryenteng dumaloy sa sistema ni Elisa. Walang pag-aalinlangan. Agad niyang kinuha ang bote ng bitamina na bigay ni Isabela at itinapon ito sa basurahan. Pagkatapos, tumakbo siya sa tabi ni Maya. Tinitingnan kung maayos lang itong humihinga. Sa kabilang linya, hindi mapakali si Adrian. Nakakulong siya sa kanyang sariling opisina. Paikot-ikot na parang isang hayop sa loob ng hawla. Ang ngiti ni Isabela sa hapagkainan ay bumabalik sa kanyang isip. Isang ngiti na hindi na niya makilala. Hindi ito simpleng selos. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Kinabukasan, sinabi niyang maaga siyang papasok para sa isang importanteng board meeting. Pero ang totoo, pumasok siya sa kanyang opisina para maghalongkat. Binuksan niya ang kanyang personal na vault na nakatago sa likod ng isang painting. Sa loob nito ay mga lumang dokumento, mga kontrata, mga papeles na matagal na niyang kinalimutan. Hinanap niya ang folder na may label na Montenegro Merger. Naroon ang lahat ng papeles tungkol sa pagsasanib ng kanilang mga kumpanya. Isang kasunduan na sinilyuhan ng kanyang kasal kay Isabela. Binuklat niya ang mga pahina, ang mga mata, ay mabilis na hinahanap ang isang bagay na hindi niya alam kung ano. At doon, sa ilalim ng mga financial projections, nakita niya ito. Isang maliit na subfolder. Personal Liabilities Settlement, E. Santos. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ay mga kopya ng mga dokumento na nagpapatunay ng isang malaking utang ng pamilya ni Elisa sa isang lending company na wala namang nakakaalam. Ang parehong mga dokumento na ipinakita sa kanya ni Mr. Montenegro, ang ama ni Isabela, 6 na taon na ang nakalilipas. Tingnan mo, Adrian, sabi ng matanda noon sa kanya. Lubog sa utang ang pamilya ng babaeng yan. Isang maling galaw ko lang, kulungan ang bagsak nila.
Pero kung papakasalan mo ang anak ko, hindi lang kita gagawing CEO. Ako na rin ang bahala sa problemang ito. Noon, pinaniwalaan niya ang lahat. Ang takot na mapahamak ang pamilya ni Elisa, kasama ng pang-akit ng kapangyarihan, ang nagtulak sa kanya na gawin ang desisyong sumira sa kanilang tatlo. Pero ngayon, tinitingnan niya ang mga dokumento sa ilalim ng ibang liwanag. Ang pangalan ng lending company, Starlight Ventures. Masyadong pamilyar. Ipinasok niya ang pangalan sa kanyang computer. Ilang click lang, lumabas ang resulta. Ang Starlight Ventures ay isang shell company at ang nag-iisang may-ari nito, Montenegro Holdings. Sila ang gumawa ng utang. Sila rin ang maniningil. Isang perpektong bitag na pasabunot si Adrian sa kanyang buhok. Niloko siya. Ginamit siya. Ang buong pundasyon ng kanyang tagumpay ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Ngunit hindi pa siya tapos. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niya ng testigo. May isang tao siyang naisip. Si Mr. Ramos, ang matandang personal assistant at kanang kamay ni Mr. Montenegro noon. Nagretiro na ito ilang taon na ang nakalipas matapos magkaroon ng sakit. Alam niyang may utang na loob ito sa kanya dahil tinulungan niya ang pamilya nito sa mga gastusin sa ospital. Hinanap niya ang numero ni Mr. Ramos at tinawagan ito. Mr. Ramos, si Adrian del Castillo ito. Natahimik ang kabilang linya. Sir Adrian, napatawag po kayo. Kailangan ko kayong makausap tungkol sa nangyari 6 na taon na ang nakalilipas tungkol kay Elisa Santos. Isang mahabang katahimikan. Sir, matagal na po yon. Wala na po akong alam kong may alam ka. Putol ni Adrian. Mr. Ramos, alam kong mabuti kang tao. May isang bata na nasasaktan sa mga kasinungalingang ito. Ang anak ko. Pakiusap. Narinig ni Adrian ang malalim na paghinga sa kabilang linya. Sa dati pong kapihan, sa kanto ng Elm Street. 1 oras mula ngayon. Sa isang maliit at tahimik na kapihan, nagharap sila. Si Mr. Ramos ay mas matanda na ngayon, puti na ang buhok at may lungkot sa mga mata. Hindi po si Mr. Montenegro ang may utak ng lahat, sir. Panimula ng matanda. Nanginginig ang boses. Oo, siya po ang kumausap sa inyo. Pero ang lahat ng dokumento, ang lahat ng ebidensya, galing po kay Ma'am Isabela. Parang nabingi si Adrian. Ano? Matagal na po kayong gusto ni Ma'am Isabela. Simula pa lang, nalaman niya ang tungkol sa inyo ni Miss Elisa. Hindi niya po matanggap. Siya po ang nakahanap ng paraan. Siya ang gumawa ng lahat para maikulong kayo sa isang sitwasyon na wala kayong ibang pagpipilian. Isang masakit na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa isip ni Adrian. Hindi siya biktima ng isang business arrangement. Biktima siya ng isang obsession. Umuwi siya sa mansyon ng lutang ang isip. Naabutan niyang natutulog si Isabela sa kanilang silid. Payapa ang muka, tila isang anghel. Ngunit ngayon, sa mga mata ni Adrian, isa itong demonyo na nagbabalat kayo. Napansin niya ang isang kumikinang na bagay sa ibabaw ng bedside table nito. Isang mamahaling brotse, isang itim na paru-paro na gawa sa diamante. Ang regalo niya rito noong kanilang kasal. Habang tinititigan niya ito, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Mr. Ramos. Hindi si Don ang nag-utos. Hanapin na niyo ang itim na paru-paro. Yan ang susi. Napatingin si Adrian mula sa text message pabalik sa brotse. Ang itim na paru-paro. Anong ibig sabihin nito? Dahan-dahan niyang kinuha ang brotse. Maingat. Tinitimbang-timbang sa kanyang palad. Mukha itong normal. Pero sa ilalim, may naramdaman siyang isang maliit na bukol. Isang bagay na hindi dapat naroon. Ginamit niya ang kanyang kuko. Maingat niyang binuksan ang isang maliit na compartment na halos hindi makita. Sa loob, isang bagay na mas maliit pa sa butil ng bigas. Isang micro SD card. Ang katahimikan sa loob ng kanyang study ay nakakabingi. Hawak ni Adrian ang micro SD card
na parang isang bombang sasabog anumang oras. Ginamit niya ang isang maliit na adapter at isinaksak ito sa kanyang laptop. Bumungad sa kanya ang isang nag-iisang audio file. Petsado 6 na taon na ang nakalipas, ilang araw bago ang kanilang kasal ni Isabela. Nanginginig ang kanyang daliri nang i-click niya ang play. Unang narinig niya ang boses ng ama ni Isabela, si Don Montenegro. "Sigurado ka ba talaga dito, Isabela? Masyadong delikado ang ginagawa mo." Sumunod ang boses ni Isabela. Ang boses na kilala niya, ngunit ngayon ay may lamig at talim na hindi niya pa naririnig dati. "Ako ang bahala, Papa. Si Adrian ay magiging akin. Ang kailangan lang niya ay isang maliit na tulak." Kapag naniwala siyang mapapahamak si Elisa at ang pamilya nito dahil sa utang na tayo rin naman ang gumawa, wala siyang magagawa kundi ang piliin ako. Piliin ang kapangyarihan. Dahil sa huli, gano'n naman si Adrian. Duwag siya pagdating sa pag-ibig. Isang tawa, isang malamig at kalkuladong tawa. At kapag naging asawa ko na siya, Papa, ang buong Del Castillo Empire ay mapupunta rin sa atin. It's not just about love, it's about winning. Paulit-ulit na pinatugtog ni Adrian ang recording. Bawat salita, bawat tawa ni Isabela ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang buong buhay niya, ang 6 na taon ng kanyang buhay, itinayo sa isang kasinungalingan, isang laro. At siya ang piyesang ginamit para manalo. Hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi isang nakakapanghinang kawalan. Para siyang isang gusaling gumuho ang pundasyon. Kinabukasan hinarap niya si Isabela. Kalmado siya sa labas, ngunit sa loob ay kumukulo ang isang bulkan. "Ano ito, Isabela?" tanong niya. Inilapag ang laptop sa harap nito. Pamilyar na eksena sa parehong hapagkainan kung saan siya binantaan nito. Pinakinggan ni Isabela ang recording. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Walang pagsisisi. Nang matapos ang audio file, dahan-dahan itong tumingin sa kanya. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Adrian ang ginawa nito. Tumawa ito. Isang malakas, walang pakialam na tawa. Isang tawa na puno ng tagumpay. "So, nalaman mo na," sabi nito, na para bang isang batang nahuling nagnakaw ng candy. "Akala ko mas matalino ka, Adrian. It took you 6 years to figure it out." "Bakit?" Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Adrian. "Dahil mahal kita." Sigaw ni Isabela biglang tumayo. "Dahil hindi ko kayang makita kang mapunta sa isang babaeng walang maibibigay sa'yo. Ibinigay ko sa'yo ang mundo, Adrian. At ito ang igaganti mo sa akin? Hindi pagmamahal yan, Isabela. Sakit yan. Hindi mo naiintindihan." Sabi nito, "Ang mga mata ay nanlilisik. At dahil sa katangahan mong ito, sisirain mo ang lahat." Bago pa man makasagot si Adrian, sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mga tawag, mga text. Galing sa kanyang PR team, sa kanyang mga board member, sa kanyang abogado. Binuksan niya ang isang news alert sa kanyang telepono. Isang nagliliyab na headline ang sumalubong sa kanya. T.Y. Kun Adrian Del Castillo, involved in a secret affair, financially supporting his former mistress and their illegitimate child. Kasama ng artikulo ay isang audio recording. Boses niya na nakikipag-usap kay Elisa sa ospital. Inaamin na siya ang ama ni Maya at siya ang gagastos sa lahat. Isang recording na malinaw na kinuha ng palihim. "Paano?" tanong niya. Hindi makapaniwala. "May mga mata at tainga ako. Kahit saan. Mahal ko," sabi ni Isabela. Muling umupo at humigop ng kanyang tsa. At hindi pa ako tapos. Sa gitna ng kaguluhan, tumawag ang isang numero. Si Elisa, umiiyak. "Adrian, anong nangyayari?" Hikbi ni Elisa sa kabilang linya. "Tumawag ang ospital. Kinansela nila ang schedule ng operasyon ni Maya."
Ayaw na raw nilang tanggapin ang bayad mo dahil sa company policy against controversial clients. Adrian, anong gagawin natin? Parang isang kidlat na tumama kay Adrian. Ito na yon, ang huling alas ni Isabela. Hindi lang ang pangalan niya ang sinisira nito. Sinasaktan nito si Maya para saktan siya. Napatingin siya kay Isabela. Nakangiti ito sa kanya. Ang ngiti ng isang demonyo na nanalo sa laban. Nakikita mo na, sabi nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Lahat ng hawak mo, lahat ng meron ka, nakakonekta sa akin, sa pamilya ko. Kapag tinalikuran mo ako, wala kang ititira. Maging ang buhay ng sarili mong anak, nakasalalay sa desisyon mo. Nabitawan ni Adrian ang kanyang cellphone. Napaluhod siya sa sahig. Ang ingay ng mundo sa labas ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Isabela. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang pera, wala siyang impluwensya. Lahat ay kinuha sa kanya sa isang iglap. Nasa paanan siya ng babaeng sumira sa kanya. At sa mga kamay nito, hawak nito ang buhay ng kanyang anak. Lumapit si Isabela. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang baba. Gamit ang mga daliri nito, pinipilit siyang tumingin sa mga mata nito. Kita mo na, mahal ko. Kung wala ako, ikaw at ang mag-ina mo ay isang malaking zero. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, maliban sa malamig na tagumpay. Talo ka na. May mga sandali sa buhay ng isang tao kung saan ang lahat ay nawawala. Pera, kapangyarihan, reputasyon, at ang tanging natitira ay ang hubad na katotohanan ng kanyang pagkatao. Para kay Adrian del Castillo, ito ang sandaling iyon. Nakaluhod sa malamig na marmol na sahig ng sarili niyang mansyon, sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng babaeng nagpabagsak sa kanya. Isang pambihirang kalinawan ang bumalot sa kanyang isipan. Tama si Isabela. Talo na siya. Natalo siya sa laro ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa pagtanggap ng pagkatalong yon, isang bagong pinto ang nagbukas. Kung wala na siyang kayang mawala, wala na rin siyang dapat katakutan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang tingin niya ay hindi na tingin ng isang talunan. Ito ay tingin ng isang taong malaya. Marahil tama ka, Isabela. Mahinahon niyang sabi na ikinagulat nito. Marahil isa nga akong malaking zero kung wala ka. Naglakad siya patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ni Isabela. Hindi pa tayo tapos. Tapos ka na, sagot ni Adrian, hindi lumilingon. Pero ako, ngayon pa lang magsisimula. Isang oras ang lumipas. Ang buong media landscape ay nagkakagulo dahil sa iskandalo ni Adrian del Castillo. Ngunit sa gitna ng lahat, isang anunsyo ang biglang lumabas. Magpapatawag ng isang emergency press conference si Adrian del Castillo sa loob ng isang oras. Walang sinabing dahilan. Sa isang silid sa ospital, pinapanood ni Elisa ang balita. Sa isang maliit na TV, yakap-yakap si Maya. Bawat salitang batikos na naririnig niya laban kay Adrian ay parang isang suntok sa kanya. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Samantala, sa pinakamalaking function hall ng Del Castillo Tower, daan-daang mamamahayag at cameramen ang nag-aabang. Ang hangin ay puno ng tensyon. Anong sasabihin niya? Itatanggi ba niya ang lahat? Aatakehin ba niya si Eliza? Nang lumabas si Adrian sa entablado, isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Hindi siya mukhang isang makapangyarihang CEO. Mukha siyang isang ordinaryong tao. Walang arogansya. Tanging isang mabigat na pasanin ang mababakas sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita agad. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid, sa bawat kamera na nakatutok sa kanya, na para bang gusto niyang makita ang bawat taong manonood. Magandang hapon sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malakas. Hindi ako narito para magsinungaling. Hindi ako narito para magtago. Huminga siya ng malalim. Lahat ng narinig ninyo ngayong araw ay totoo. Mayroon akong anak sa labas ng aking kasal. Ang pangalan niya ay Maya.
At ang kanyang ina ay si Elisa Santos, ang babaeng minahal ko bago ko pa man naging mahalaga ang pera at kapangyarihan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid, nagunahan sa pag-flash ang mga kamera. Ngunit hindi iyan ang buong kwento, patuloy ni Adrian. Ang kwento ay hindi tungkol sa aking pagkakamali. Ito ay tungkol sa isang kasinungalingan na bumuo sa buhay na kilala ninyo bilang buhay ko. At doon, isinalaysay niya ang lahat. Ang tungkol sa pekeng utang, ang panloloko ni Isabela at ng kanyang ama. Ang 6 na taon ng pagiging isang puppet sa kanilang mga kamay. Walang siyang itinago. Inilantad niya ang sarili niyang kahinaan, ang kanyang kaduwagan. Naging duwag ako, sabi niya. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Pinili ko ang yaman kaysa sa pag-ibig at sa 6 na taon, bawat araw, pinagsisihan ko yon. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na audio player. Isinaksak niya ito sa sound system at sa buong mundo, ipinarinig niya ang recording ng pag-uusap ni na Isabela at ng kanyang ama. Ang bulungan sa silid ay naging isang malakas na pagkabigla. Ang iskandalo ay lumipat mula kay Adrian patungo sa pamilya Montenegro. Ngayong araw, sabi ni Adrian, itinigil ang recording. Tinatapos ko na ang kasinungalingang ito. Epektibo ngayon, binibitiwan ko ang lahat ng aking posisyon sa Del Castillo Corporation. Ipinamimigay ko ang lahat ng aking shares at ari-arian. Wala akong ititira. Tumingin siya ng diretso sa isang partikular na kamera na para bang alam niyang doon nanonood si Elisa. Ginagawa ko ito hindi bilang parusa. Ginagawa ko ito para palayain ang aking sarili at para humingi ng tawad. Ang kanyang boses ay nabasag. Eliza, Maya, patawarin ninyo ako. At sa buong mundo na nakikinig, wala akong hihilingin kundi isang bagay. Ang anak ko, si Maya, ay nangangailangan ng operasyon sa puso. Kung may halaga pa ang natitira sa aking pangalan, kung mayroon pang kabutihan sa puso ng sinuman, pakiusap, iligtas ninyo ang anak ko. Tumalikod si Adrian at naglakad paalis ng entablado. Nag-iwan ng isang bansang nabigla at isang kwentong magiging alamat. Paglabas niya sa backstage, sinalubong siya ng mga security guard ng Del Castillo Tower. Ngunit hindi para protektahan siya, para harangin siya. Mula sa dilim, lumabas ang ama ni Isabela, si Don Montenegro. Ang mukha nito ay hindi na mukha ng isang makapangyarihang tao. Ito ay mukha ng isang halimaw na nasugatan. Sinira mo ang lahat, sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa galit. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ako. Ngumiti lang si Adrian. Isang mapait, ngunit mapagpalayang nangiti. Hindi Don. Pinalaya ko ang sarili ko. Ang press conference ni Adrian ay parang isang lindol na yumanig sa mundo ng negosyo at alta sosyedad. Ang kwento ay kumalat na parang apoy. Hindi na ito simpleng chismis tungkol sa isang affair, kundi isang epikong salaysay ng panloloko, pagsisisi at pag-ibig. Sa isang silid sa ospital, habang pinapanood ni Elisa ang pag-amin ni Adrian, hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi ito luha ng awa, kundi luha ng pag-unawa. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na taon, narinig niya ang katotohanang matagal nang ikinulong sa puso ng lalaking minsan niyang minahal. Ang Adrian na nakita niya sa TV ay hindi ang makapangyarihang CEO na tumalikod sa kanya. Ito ang Adrian na minahal niya. Vulnerable, nagsisisi, at handang isakripisyo ang lahat. Kinabukasan, isang milagro ang dumating. Isang tawag ang natanggap ng ospital. Mula ito sa St. Jude's International Hospital sa Singapore, isa sa mga pinakamagaling sa pediatric cardiology sa buong Asya. Napanood daw ng kanilang chairman ang kwento sa balita.
Inaalok nilang sagutin ang lahat ng gastos para sa operasyon ni Maya, kasama na ang airfare at accommodation. Ang dating saradong pinto ay biglang nagbukas ng pagkalaki-laki. Ang pagsasakripisyo ni Adrian ay nagbunga sa paraang hindi niya inaasahan. Lumipas ang ilang linggo. Ang operasyon ni Maya ay naging matagumpay. Habang nagpapagaling ang bata, si Adrian naman ay nasa Pilipinas. Tinatapos ang lahat. Gaya ng kanyang ipinangako, pinirmahan niya ang lahat ng dokumento. Inilipat niya ang lahat ng kanyang shares. Isinuko niya ang mansyon, ang mga kotse, ang lahat ng simbolo ng kanyang dating buhay. Ang tanging itinira niya ay isang maliit na halaga sa kanyang personal na bank account. Sapat lang para makapagsimula. Isang hapon, sa lobby ng ospital sa Singapore, nagkita silang muli. Palabas si Adrian mula sa isang meeting kasama ang mga abogado niya. Mukha siyang pagod, ngunit may kapayapaan sa kanyang mga mata. Papasok naman si Eliza mula sa pagbili ng prutas para kay Maya. Nagkatitigan sila, walang nagsalita. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, lumapit si Adrian. Wala siyang dalang regalo, wala siyang dalang tseke, wala siyang maiaalok kundi ang kanyang sarili. Tapos na, sabi niya. Wala na sa akin ang lahat. Tumingin si Eliza sa kanyang mga mata. Nakita niya roon ang pagsisisi, ang sakit, ngunit higit sa lahat, ang katapatan. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay. Isang simpleng gesture, ngunit puno ng kahulugan. Nag-aalangang tiningnan ni Adrian ang kamay ni Eliza. Pagkatapos, dahan-dahan din niyang itinaas ang sarili niyang kamay at hinawakan ito. Sa pagdikit ng kanilang mga palad, isang koneksyon ang muling nabuo. Hindi na ito ang koneksyon ng nakaraan na puno ng sakit, kundi isang bagong koneksyon na itinayo sa pundasyon ng katotohanan at pagpapatawad. Bumalik sila sa Pilipinas hindi bilang isang bilyonaryo at isang hamak na waiter, kundi bilang dalawang ordinaryong tao na may isang pangarap. Ang bigyan si Maya ng isang simple at masayang buhay. Sa perang natira kay Adrian, umupa sila ng isang maliit na espasyo sa isang palengke sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad. Isa itong luma at sira-sirang tindahan. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Adrian habang tinitingnan ang maalikabok na sahig at ang mga sapot ng gagamba sa kisame. Ngumiti si Eliza. Mula sa isang bayong, inilabas niya ang ilang maliliit na bagay. Mga palamuti na gawa sa inukit na kahoy, mga pulseras na gawa sa beads, mga larawang pinta sa maliliit na bato. Ito ang ginagawa ko nung hindi pa ako nagwe-waiter. Ito ang passion ko. Tiningnan ni Adrian ang mga gawa ni Eliza. Simple lang ang mga ito, ngunit maganda at may puso. At doon, nagsimula sila. Maghapon nilang nilinis ang tindahan. Sila mismo ang nagpako, nagpinta, at nag-ayos. Nakita ni Adrian ang sarili, na hawak-hawak ang martilyo sa unang pagkakataon sa buhay niya. At sa halip na makaramdam ng pagkapagod, naramdaman niya ang isang kakaibang saya. Ang saya ng paglikha ng isang bagay gamit ang sarili niyang mga kamay. Dumating si Maya, malusog at masigla na, at tumakbo para yakapin silang dalawa. Sa gitna ng alikabok at amoy ng pintura, tumawa silang tatlo. Isang pamilya, isang araw, habang nag-aayos sila ng kanilang paninda. Isang lalaking naka-Amerikana, ang pumarada, sa harap ng kanilang maliit na tindahan. Nag-alok ito ng isang malaking order para sa mga produkto nila, para raw maging corporate giveaways. Ang pangalan ng kumpanyang inorepresenta nito, Sterling Corp, ang pinakamalaking katunggali ng Del Castillo Corporation. Nagkatinginan si Adrian at Eliza. Salamat po sa alok, sir, sabi ni Adrian. Pero pag-iisipan po muna namin. Nang makaalis ang lalaki, hinarap ni Eliza si Adrian. Bakit? Malaking tulong yon sa atin. Hindi ko alam, sagot ni Adrian, may pag-aalala sa mukha.
Hindi ko alam kung ito ba ay tulong o isang panibagong bitag. Ang multo ng nakaraan ay hindi pa pala tuluyang nawawala. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng talikuran ni Adrian ang mundong kanyang kinagisnan. Ang dating mga board meeting ay napalitan na ng pagbubuhat ng mga kahon. Ang amoy ng imported na kape ay napalitan ng amoy ng varnish at sariwang pintura. At ang dating walang laman niyang mansyon ay napalitan ng isang maliit na bahay na puno ng tawanan. Tinanggihan nila ang alok mula sa Sterling Corp. Nagpasya silang magsimula sa maliit, sa sarili nilang paraan. Hindi na muling magpapatali sa kapangyarihan ng iba. Pinangalanan nila ang kanilang maliit na negosyo na Maya's Hope Handicrafts. Sa una, mahirap. May mga araw na halos walang benta. Ngunit ang kwento sa likod ng kanilang mga produkto, isang kwento ng pagbangon at pag-asa, ay unti-unting kumalat sa kanilang maliit na bayan. Isang local blogger ang nagsulat tungkol sa kanila. Sinundan ito ng isang feature sa isang regional TV show. Hindi nagtagal, ang Maya's Hope ay naging isang pangalan na kilala sa kalidad at inspirasyon. Isang hapon, habang nag-uukit siya ng isang maliit na laruang kabayo na gawa sa kahoy, nilapitan siya ni Maya. "Daddy, para sa akin po ba yan?" tanong ng bata. Ang mga mata ay nagliliwanag. "Siyempre naman, prinsesa," sagot ni Adrian. Ginulo ang buhok nito. Ibinigay niya ang laruan kay Maya. "Ituro mo sa akin kung paano yan gawin, Daddy. Gusto ko rin pong matuto." Naupo si Maya sa kanyang kandungan at habang ginagabayan niya ang maliliit na kamay nito sa paghawak ng papel de liha, naramdaman ni Adrian ang isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng kahit anong multi-million-dollar deal. Ito ang tunay na yaman, ang pagpasa ng kaalaman at pagmamahal sa kanyang anak. POV Elisa. Habang nag-aayos si Elisa ng kanilang display, isang lumang dyaryo na ginamit na pambalot. Ang nahagip ng kanyang mata, may isang maliit na artikulo sa business section. Montenegro Empire, nanganganib bumagsak. Binasa niya ito. Matapos ang iskandalo, ang Del Castillo Corporation ay na-take over ng ibang mga investor. Ang pamilya Montenegro ay nawalan ng kontrol at impluensya. Si Don Montenegro ay inatake sa puso. At si Isabela. Ayon sa balita, namataan itong mag-isang naninirahan sa kanilang lumang bahay bakasyunan. Malayo sa lahat, nakakulong sa anino ng kanyang mga kasalanan. Walang naramdamang saya si Elisa. Tanging isang mapait na awa. Si Isabela ay nagkaroon ng lahat, ngunit sa huli, wala itong natira dahil ang lahat ng kanyang pag-aari ay nakatali sa materyal na bagay. "Okay ka lang?" Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa harap niya si Adrian, may dalang dalawang baso ng malamig na tubig. Tumango si Elisa. "Iniisip ko lang, ang lahat ng nangyari, parang isang panaginip. O isang bangungot na sa wakas ay natapos na," sabi ni Adrian. Iniabot sa kanya ang isang baso. Umupo ito sa tabi niya. "Wala akong pinagsisisihan, Eliza. Kung ito ang kapalit ng lahat ng pagkakamali ko, ang makasama kayo. Sulit ang lahat." Hinawakan ni Elisa ang kamay ni Adrian. Ang dating magaspang na kamay ng isang karpintero ay naging pamilyar at komportableng pakiramdam sa kanya. POV, Adrian and Elisa. Pagsapit ng gabi, ang pamilya ay nagsalo-salo sa isang simpleng hapunan. Sinigang na baboy, kanin at prutas. "Mami, Daddy, alam niyo po ba?" Masayang kwento ni Maya habang kumakain. "Sabi po ng kaklase ko, ang yaman-yaman daw po natin dati." Nagkatinginan si Adrian at Elisa. "Totoo po ba yon?" tanong ng bata. Lumuhod si Adrian sa tabi ng kanyang anak. "Oo, anak. Marami tayong pera noon. May malaki tayong bahay. Marami tayong kotse. Eh bakit po ngayon? Maliit na lang ang bahay natin." Hinaplos ni Adrian ang pisngi ni Maya. "Kasi, anak, natuklasan namin ng mami mo
na may isang yaman na mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa mundo. Ano po yon, Daddy? Sumagot si Eliza. Ang kanyang boses ay puno ng init. Ang pamilya, anak. Ang magkakasama tayo. Yan ang pinakamahalagang yaman. Niyakap ni Maya ang kanyang mga magulang. Ibig sabihin po, tayo na ang pinakamayamang pamilya sa buong mundo? Oo, anak. Sabay na sagot ni Adrian at Elisa. Maya-maya, pagkatapos mahugas ng mga plato at maipatunog ang tindahan, pinatulog na nila si Maya. Tahimik nilang pinanood ang kanilang anak. Ang dibdib nito ay payapang umaakyat baba sa bawat paghinga. Isang tunog na musika sa kanilang pandinig. Lumabas sila sa maliit na beranda. Umupo sa isang upuang gawa sa yantok at sabay na tiningnan ang mga bituin. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Elisa. Mahigpit. Puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan, natagpuan nila ang kanilang katahimikan. Nawala sa kanila ang isang kaharian, ngunit natagpuan nila ang isang tahanan. At sa mundong iyon, sila nga ang pinakamayamang pamilya sa lahat.